So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, so, pati po mga DDS, mga Duterte supporter, natatangahan na rin po kay Digong. Ito yung sabi ko nga sa inyo kanina sa intro Para po maging Duterte supporter, ang kailangan po natin is maging bobo, kailangan po natin magpakatanga, at kailangan po natin tanggalin yung critical thinking. Kasi po, napaka-inconsistent po talaga ni Digong. For example, kung ako taga-suporta ako ni Digong, ako mismo magtatanong kung bobo pa ba ako? Nasa tamang katinoan pa ba ako para suportahan ang isang taong mamamatay tao? Kasi una sa lahat ito yung topic natin Sabi po kasi ni Duterte, sabi ni Digong, sa huling speech niya po dun sa Maisog Rally, si PBBM daw po ay papunta na pong diktatorya. Sinabi niya yun, di ba? Si Marcos, papunta ng diktatorya yan. Ang tanong dito, saan ka nakakita ng diktador na weak leader? Di ba? Akala ko ba si PBBM weak leader? Ang sabi mo pa dati, si Marcos, ayoko dyan. Weak leader yan. So, ibig sabihin nun, mukha kang tanga ngayon. Kinain mo yung mga sinabi mo dati. Kasi wala pong weak leader na naging diktador. Tapos kayong mga bobong mga DDS, mga kababayan, hindi ba lang kayo nag-isip? Na putang parang iba-iba na ata sinasabi ni Digong Sabi ni Digong dati, no? Si Marcos, bangag yan. Puta, meron tayong bangag na presidente, sabi ni Digong. Tapos nung in-interview siya after 1 week, wala naman ako sinabi na bangag si Marcos. Baka drug na na antibiotic. Hindi parang gago lang. Tingnan ninyo Di ba? Natitiis ninyo na kayo mismo ginagawang tanga ni Digong? O parang ito. Ano lang tayo, break na lang tayo mga kababayan. Lahat na lang na sinabi ni Digong, kinontra niya rin, sarili niya rin. Alam niyo mukha kayong tanga nun, sa totoo lang. Di ba, si PBBM Kapag nagsalita si PBBM, alam natin yung direksyon. Di ba? Si Digong wala, ganun-ganun talaga. So, ito, hinanap ko pa talaga to 2022 talaga ito Hello po, Nerissa Akayashi. Okay, maraming salamat po, no? So, sabi dito, ito pala, anin natin yan. So, sabi dito, after criticizing presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as a weak leader, ito May 7, 2022, ito yung balita po na yan. President Duterte appeared to be doing a volte-face downplayed criticism for the former senator who is running with his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. Di ba, akala ko ba weak leader? Wala talaga, di ba? Tingnan nyo. Dapat yung team suka. Team suka na nga kayo, team suka pa kayo. Yung sinusukan ninyo, kinakain nyo pa. Weak leader daw puta, Tingnan nyo to Alam ko na pala nyo na to pero syempre para kompleto yung content, ito. Between PDDS or PDP with Lakas CMD? No. No? No, I cannot because nandyan si Marcos Hindi ako believe na he's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. Alam niyo ano nakakatawa dito? Alam niyo, ngayon ba, actually, noong 2022, nung pag-upo ni PBBM, naririnig ko pa yan sa mga DDS, na si PBBM daw po ay weak leader. Ngayon ba naririnig niyo pa ba yan? Di ba? Naririnig niyo pa ba sa mga DDS na si President Marcos ay weak leader? Di ba hindi na? So pinagmukha kayong tanga ni Digong. So kung dito pinagmukha kayong tanga ni Digong, paano pa kaya doon sa droga issue? Hanggang ngayon mga kababayan, wala pa rin po pinapakitang ebidensya si Duterte na si Digong na si PBBM po ay addict.
Di ba? Hanggang ngayon, dati naniwala kayo na si PBBM ay weak leader. Kasi sabi ni Digong. Oh. Ngayon naman, naniniwala pa rin po kayo na si PBBM ay adik kasi sabi ni Digong. Kaya nga sabi nga po ni Atty. Claire Castro, asa ng ebidensya? O sino nagparatang siya po magpapakita ng ebidensya, mga tanga? Tanga. Tanga. So, syempre mga babayan, no, ang ending nito, mga ka-streetwise, no, nung sinabi nga po ni Digong na weak leader si PBBM, anong ending? Oh, anong ending? Oh, party firm to oppose Marcos now endorses San Bongbong Marcos, di ba? Nagmukhang tanga si Isko dito. Yung nangyari ng mga kababayan ng eleksyon, di ba, ang PDP laban, wala silang nagawa. Sinuportahan nila si PBBM. Di ba? Kaya ang daming nawalang iskonyan nun, di ba? Kasi mga kababayan, ayun po talaga mga solid DDS. Di ba? Yung mga solid DDS, mga kababayan, sila po yung mga bumoto kay Isko. O, di ba? So, agree naman siguro kayo doon. O. So, ngayon, ito. So, ngayon, gusto ko lang kasi balikan eh. Kasi ang sarap balikan ng inconsistencies ni Digong eh. So, noong 2022 nga po, sabi ni Digong, si PBBM daw po ay weak leader. So, ngayon, sabi niya po nung nakaraang araw lang, sabi dito, no, pusta ko sa inyo, dili na manaog pagka-human sa iyang termino. Sabi ni Digong po doon sa Maisog Rally, makikipagpustahan daw po si Digong na hindi daw po bababa sa pwesto si PBBM pagkatapos yung termino. Sabi niya, sige. Sabi niya, pustahan tayo. Pustahan tayo, Digong. Magkano ba pera ko dito? Pustahan tayo dito, Ben. 50 pesos. Digong, putang ina mo. Pustahan tayo, 50 pesos. 50 pesos lang pera ko. Pustahan tayo, 50 pesos. Hindi diktador si PBBM. So, sabi niya pa dito. In his speech during his indignation rally in Mandawi City, former President Rodrigo Duterte said that President Ferdinand Marcos Jr. will be following in the footsteps of his father declaring martial law. Duterte said in front of thousands of attendees, 3,000. Duterte said in 3,000 of attendees of the rally on Saturday night, February 22. Ang tanong basta kay saan kukunin ni Diggs ang pangpusta? Niya sabi niya wala siyang pera. Niwala kang walang pera yan. Gusto siya. Isa pa yan, di ba? Sabi ni Digong dati, sabi niya wala siyang pera. Tapos meron namang interview na sinabi ni Digong marami siyang pera. Di ba? Inconsistent talaga, no? Ano ba mga utak ng mga DDS? Inconsistent din? So ngayon, ito sabi ni Digong eh. Actually, may video ako dito eh. Saan na ba yun? Actually, si Atty. Claire, ano pa lang yan? Patikim pa lang yun. Si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Ano mo, Mr. Marcos, gearing towards dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Pareha na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law, pareho sa iyang papa. Di ba? Pag martial law, why election, siya na po yung elect. Alam niyo mga kababayan, no? Sa tingin niyo ba ganun ba kadali mag-martial law ngayon? Hindi na po ganun kadali mag-martial law ngayon. Kailangan mo ng matinding political will dito. At saka syempre kailangan mo ng instances na merong rebellion tsaka invasion na nangyari sa Pilipinas para mag-martial law. So anong reason ni PBBM para mag-martial law? Kasi kailangan dumali ito sa proseso eh. Wala pa ako ibang makitang paraan para mag-declare si PBBM ng martial law kung guguluhin po ang Pilipinas.
Ganun lang yun eh. Di ba? So alam nyo nakakatawa dito, dati weak leader, ngayon naman daw po, diktador na. So ano ba talaga? Saan ka nakakita ng weak leader na diktador? Bobo ka rin eh. Tanda-tanda mo na, bobo ka pa rin, walang yaka ka talaga, no? Tingnan ninyo for example, kunwari ako DDS ako. Tapos, kunwari tanga ako tanga ako sa Takero, tanga ako, DDS ako, di ba? Pumunta ako sa rally ng ng Maisog. Oh. Nakita ko sinabi ni Digong yun, na si Marcos ay papuntang diktadorya. Ako mismo magtatanong eh, akala ko ba diktador? Akala ko ba weak leader? Ako mismo tatanungin ko na sarili ko eh, tama pa ba sa portantong tao na to, na kung ano-ano na lang sinasabi? Ang hirap ng ganun mga kababayan. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Kung sa tamang pag-iisip ka, di ba? Alam mo na mukha ka ng tanga. Dati pa nga kuting, di ba? Sabi kuting. Putang ina, kuting eh, no? Saan ka nakakita ng kuting? Oh. Si Sara malapit na ma-impeach. Saan ka nakakita ng kuting, di ba? Ewan ko ba? Bahala sa buhay nila. O saan kayo mga kababayan ito? Ito pa yung point natin dito. Next. Teka lang. Ano ba yung yan. So ngayon mga kababayan, alam naman po natin to, no? Na kahapon, sabi ni Executive Secretary Bersamin, Palace hits back Duterte dictatorship claims. Actually, ito yung mga kailangan natin mga kababayan. Yung sumasagot. Dapat po sinasagot na po talaga ito. Hello po, Rosie. Isipin nyo ang ganda na po ng ang ganda na po ng, may mga tao na po talaga taga-aasahan ngayon sa gobyerno natin. Una si Bersamin. Si Bersamin sumasagot na. Pangalawa si General Torre. Si General Torre hindi lang po sumasagot, nagkakaso pa. Pangatlo si Atty. Claire Castro. O di ba? Oh. Mamaya panood ko mamaya yan yung live stream ni Atty. Claire. So sabi dito. Oh. Ni E.S. Bersamin, a hoax, di ba? A hoax and one-man fake news factory, Malacanang said Sunday, of former President Rodrigo Duterte accusation that President Marcos Jr. is veering towards the dictatorship. Executive Bersamin condemned the remarks. He dismissed the allegation as baseless, ridiculous, pointing out it is Duterte who is falsely portraying the court administration as a threat to democracy. O, di ba? This hoax is another budol emerging from the one-man fake news factory, Bersamin said. Wala ka pala eh. Kung meron palang ano ba yun? Chocolate factory, sino ba yun? Ito pala fake news factory. Digong, the fake news factory, di ba? O si si John B. Rimulya. Ito buti na-comment mo to. May na-comment about kay Rimulya at kay kay Gibare. Kayo ba nararamdaman nyo ba si John B. Rimulya? Wongka, si Willy Wonka. Willy in the Chocolate Factory pala. Naalala nyo si Kilala nyo si John B. Rimulya? Si John B. Rimulya, mga kababayan, siya po yung DILG secretary natin ngayon. Oo nga pala. DILG secretary ka nga pala. Nararamdaman nyo ba siya? Hindi nga. Ilang buwan na po siyang DILG secretary? Ilang buwan na? Since October, di ba? Ilang buwan na rin, no? Hindi ko siya maramdaman sa totoo lang. Hindi po katulad ni Abalos. Si Abalos, nakita natin, di ba, kumikilos, di ba? Gumagawa ng paraan. Di ba, si Abalos po yung nagpahuli kay Alice Guo. Di ba? Pati kay Bantag, di ba? Siya rin yung isa sa mga nag-asikaso kay Bantag. Oh. Pero si John B. Rimulya, hindi ko maramdaman. So ngayon, gaganda po yung imahe ni John B. Rimulya ngayon. Kung kung mahuhuli niya si Harry Roque. Di ba? Sunod-sunod ang mga drug bust under John B. Rimulya. Okay. Yung nga, parang ako nga, sige, i-research ko nga yan.
Research ko nga yan. Wala lang kasi parang hindi talaga maingay eh. Siyempre, alam naman po natin, di ba? Alam naman po natin na dapat maingay ka dapat. O si Tariela pa pala, di ba? O si Tariela pa. O, di ba? O si Tariela pa pala. O. Di ba? Ayan ang mga idol natin, di ba? Si Tariela, si Bersamin, si Atty. Claire ngayon, tsaka si, pangalan nito? Si General Torre. Di ba? So, kayo mga babae, ito pa. Yan, okay na pala. So, yun mga streetwise, no? So, kayo po, no? Ano pong masabi nyo nga po dito sa inconsistencies na sinasabi nga po ni Digong? So, kayo ba? For example, kung kayo DDS kayo, di ba? Saan na ba tayo? Kung kayo po ba, ano ba? Kung kayo po ba, DDS po ba kayo, may isip niyo pa ba yun? Na parang niloloko na ata tayo ni Digong? Parang ganun. So, hindi, ito pa. I-comment nyo nga dyan kung kaya ba. Kung kaya ba na kung kaya ba na maging weak leader ang isang diktador? Kaya nyo ba yun? Sa tingin nyo ba logical ba yun? Weak leader tapos naging diktador? Parang ang labo naman, ano? So, yun, so pa-comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan din po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. So, last topic po tayo. No? Meron po tayong last topic dito.